Pera na kagad, oh! Kunting ano lang, tatalikuran nyo, pero mo, 10,000 real minimum po a day. Walang, hindi mo bibitawan yan. Kahit nalaman ko na ang katotohanan. Eto na ngayon, eto masakit. Every Friday, kasi Friday doon ang ano eh. Wala kang choice eh, hindi pwede mong gawin Sunday. Magbat Sunday ang pagsamba. Friday doon, so walang choice. Every Friday, ginagather ko yung mga miyembro ng UCP, United Church of the Philippines. Ako, pastor nila doon, ako representative. Siyempre, nagsesermon ako in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakak mo na. Makututo naman natin. Baka naman na. Siyempre, bali ba nila tatanong? Akala nito, ito yung sinasabi ko. Eh, hindi pa. Di ba? Nalaman ko na ngayon yung katotohanan. No? Eh, every Friday, ano na, kailangan pumunta ako doon sa aming ginaganapan na pagsamba doon sa isang disyerto. Doon kami, yung isang miyembro namin doon, kasi doon, pulong doon, kahit mag-ingay kami roon, kami lang. No? Disyerto yun, medyo malayo-layo, mga 10 kilometer away from the city. So kahit magtatalon kami doon, magkantahan kami, hindi kami nakaka-istorbo. So, ginagather ko sila doon. Ang miyembro namin doon na sa Riyadh lamang, kasama nila sa Arcard, kasama nila doon sa... Yung malapit sa Riyadh, umaabot ng 2,000. Doon kami sa malaking accommodation na ano doon. Parang ano yun eh, malalaki naman kasi yung building doon eh. No, parang garahe na malaking malaking bodega. No? Yun. Isang miyembro namin doon nagtatrabaho, kaya yun. Doon namin ginaganap yung aming tinatawag na gathering. Tuwing Biyernes yan. Biyernes ng alas 8 ng umaga, yun. Pupunta na ako doon, alas 8 na doon ako, alas 9 magsesermon muna ako. No? Sabi ko, in the name of Jesus Christ, our Lord, ganyan. Lagi ko binabayin, our Lord, and personal Savior, ganyan. Eh, nalaman ko na hindi siya Lord. Sabi ng Quran. So, yung unang sermon ko na nalaman ko na ang katotohanan, hindi ko na, hirap na akong bitawan yung salitang, Lord Jesus Christ. Nakasakta na yung ano ko, dibdib ko, pag sinasabi ko Lord. Kasi bakit? Niloloko ko yung sarili ko. Alam ko na hindi Lord, di sinasabi ko pa. No? Mahirap palang kalaban yung konsyensya eh. Ito na, nakukonsyensya na ako, no? So, unti-unti na ako nakukonsyensya. Sabi ko, teka, tinataplan na ako ng konsyensya, sabi ko ngayon. Pero teka muna, paano naman yung special regular ko? Yun na naman ang, patuloy na ako handang sa akin eh. Yung special regular ko eh. Yun lang talaga naging handang sa akin. Nakukonsyensya na ako. Eto na, sabi ko, teka. Talagang hindi ko na kaya makapag-sermon. Hindi ko na kaya sabihin na si Jesus Christ ay Lord. He is a prophet of God. No? Natuklasan ko na rin sa Biblia, He is a prophet of God. He is not son of God, He is son of man, sabi sa Biblia. Wala namang son of God sa Biblia. Wala, kahit isa eh. Kami lang may gawa nun, yung mga pare. At hindi na nakakis ng nung ako'y nag-aaral sa theory, hindi na tinunong sa akin. Kaya yun na rin ang ano sa bibig ko. Nung matuklasan ko na ang katotohanan, hirap ko nang bigkasin yun. Kaya ang problema, tuwing Biyernes kailangan mag-sermon at kailangan sabihin ko yun. Kaya eto na ngayon ang problema ko ngayon. Nagkaroon na naman ako ng malaking problema. Paano ngayon ito? Sabi ko, ayoko nang mag-sermon. No? Ayoko nang mag-sermon, ayoko nang magdaos ng fellowship dahil siguradong magse-sermon ako, siguradong magkakaroon ako ng pastoral message, hindi pwedeng hindi ako mag-sermon dahil ako ang pastor nila. Ako ang nagse-sermon sa kanila, ako nangangaral sa kanila. Sabi ko, kinakailangan makagawa ko ng paraan na hindi na ako makapag-sermon. Huwag ko lang mabitawan yung aking special at ordinary. Okay. So, ang ginawa ko ngayon, ito na. To make the story short, para matakasan ko yung sermon na yan. Pagdating ng Huwebes ng gabi, pumupunta ako ng palengke. No? Pumupunta ako ng palengke pagdating ng Huwebes ng gabi. Bumibili ako ng bawang. Dinidip-dip ko yan. Pagdating ng alauna ng madaling araw, nilalagay ko sa Pilipinas. Parang mainit. Tulugan ko ngayon. Pagdating ng alas 6, nilalagnat na. Ha? Sinusundo ako sa accommodation ko eh. Ng assistant pastor. Assistant pastor ko mismo nagsusundo sa akin, may sasakyan yun eh.
Hindi ako bumili ng sasakyan eh. No? Sinusundo ngayon ako pagpunta sa akin. Reb! Ako sa pinto. Tuloy, pastor! Ayan. Pagbukas siya na, oh Reb, bakit nga siya? Ay, may dagdag ka Reb. O kaya ikaw na muna ang magsabi. May dagdag ako, hindi ako pwede. Sabihin mo sa mga kapatid. Oh, sige Reb. Oh, kung kakalimutan, baka makalimutan yung license offering. Paalis na, tinabi ko pa ito sa racket. License offering. No? Ikaw po. Kapag kahit may lagnat, pag-alis nung assistant pastor, ligo, wala, no? Kaligo mo, wala na yun. Diba? Kasi lagnat ano yun eh. Hindi lagnat talaga nagmula sa natural, kundi natural, pinilit mong lagnatin tayo. Sumunod na magbe-biyernes na naman. Para matakasan ko, gano'n naman ang ginawa ko ulit. No? Yan, pagdating na naman ang assistant pastor ko, pangalawa yan ha, pagdating ulit. Pagdating yan. Ay, may lagnat ka na naman pala, ba't gano'n? Pastor ko talagang diba? Kasi ikaw na ulit ang magsiyat mo na, yes, Reb, ako na naman kayo. Tuwa naman yun kasi may nakakakupit siya nun eh. Diyan ko pala, kasi siyempre kita rin. Diyan ko sa akin, pero kung tumakan mo, hindi alam ko, no? Kawain yun eh. Kasi sa pasok ko, nangungupit ako sa pasok. Pag gano'n ko, kaya pagtalim, diyan ko, kung sila ko sa akin, kung tuwa ka, ikaw nagsisira mo dahil pagdating dito nung Tyson offering, alam ko laki ng bawas yan eh. Paglulo ko yun. Dinaalam ko yun. Sa isip ko na lang yun. Sa isip ko lang yun eh, no? Diba? No, to make the story short, eto na. Pangatlong Webes na ng gabi. No? Ito na naman. Naku, pag dumarating na yung Webes, mumublema na ako dahil bakit? Kailangan lagnatin ako ng biyernes. Dahil pag hindi, I have no choice, kundi wala na akong ilulusot eh, wala kang sakit. Hindi ka magsesera mo, masisira yung, baka wala na makabulo eh. Hindi ka na maniwalaan. So, ayun na naman. O, ito na, pangatlong biyernes na, Webes ng gabi. Bili na naman ng bawa. Dik-dik na naman. Alauna na madaling araw. Laki na naman. Ito yung bawang. Kaya amoy ko talagang bawang eh. O nakaganong bawang, kaya ginagano ko yung sarili ko. Bakit ako nakaganon? Yung una nandito. Hindi ko nakakaya. Kasi ko na pag may una na akong ganyan, minsan pagtulog ko nagigising ako. Kaya gano'n, yung una ko dito. Nakakatulog ako ngayon. Gano'n, tatlong Webes yun. So, eto na, pangatlong Webes ng gabi na. Nagising ako ng alas 6. Pinakaramdam ako sa sarili ko. Ba't walang lagnat? Alam mo pala, yung pagka ginagawa mo, masasanay pala, ma-immune ka. Hindi ka natatablan, magkakaroon ka na ng, yung immunity, no? Ganun pala yun, yung katawan mo lalaban na. Diba, yung pag-isip ko na alas 6, wala akong lagnat eh. Sabi ko katay, alas 7:30, pupunta na itong assistant pastor ko. Paano ito? Doon ako, inuwa ko yung bawang na nahulog na doon sa higaan. Inipon ko, dinirekta ko sa panos ko. Ayun, wala pang 10 minutes. Taas ng lagnat. Grabe pa yun, sakit ng pil ko pa. Grabe, kanukuhan ginawa ko sa buhay ko. You see my sister, hindi ko kinahilayan my brothers and sister. This is honest, in order you to know how I become a Muslim. Kung bakit ako nagkaganito. I'm only human being like you. Pare-pareho lang tayong tao. No? Ako'y nakakit sa dunya. No? So ito na, nilagnat na ako ngayon. No? Dumating na yung pastor, yung assistant pastor ko. Pagpasok pa lang, sabi, parang nakakahalata na eh. Kung parang pagpasok niya, alam ko rin, belandet ka na naman. Halata na ito sa akin. Bakit pagdating ng... Kasi nakikita niya, pupunta siya doon sa may embassy, nakikita niya, kakasalakot, masiglat, masaya ako pagkadating ng Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, bakit Biyernes may lagnat ako? Nakakalata na siya na. Masigla ako pagdating sa ibang araw. Ba't di nagmaliban sa araw ng pagsamba? No? So nakakalata na, kaya ano pa nga ito, sabi niya, alam ko rin,
May lagnat ka na naman, ako na naman ang mag-ano. Oo, ako may lagnat. Hindi na